Father God, maraming salamat po muli sa umagang to. Tunay ng napakabuting Panginoon sa amin, Lord. Again, you will reveal us, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Lord, sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang liwanag, Panginoon. Lord, sa umagang to, Panginoon, we need your light. Kailangan pang namin yung liwanag, Panginoon, sa aming buhay. Sa aming buhay na hindi po namin makita, Panginoon. Puro lilim po, Panginoon, ang namin nakikita, ang namin naiisip. Lord, we pray, Lord, your Holy Spirit, Panginoon, sa umagang to. Guide us, Panginoon, cover this place, Panginoon, in every corner, Panginoon, ng lugaring to, Panginoon. Your Holy Spirit, na siyang magtagpagturo namin, Panginoon, sa umagang to, Panginoon. Itago mo lamang po, Panginoon, sa iyong likod ng krus, upang ikaw lamang po ang makita at marinig nila, Panginoon. Nawa, ang salita mo na aming pag-aaralan, Panginoon, sa umagang ito po yung maging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. Magbigay kalakasan, magbigay buhay, Panginoon. Salamat po muli sa inyo. Ito pong amot sa amot dala sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, parang malungkot kayo. So, huwag po kayo malungkot. So, dapat lagi po tayo masaya. Stay, relax, stay presence of the Lord. So, relax lang po tayo. So, ang mensahe po natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking bulag. Ito po yung matatagpuan natin sa John chapter 9, verse 2, 1 to 38. John chapter 9, verse 1 to 38. So, yun po. NIV ang ginamit niya. Ang babasahin ko sa King James Version. So, King James po siya nasa akin. And had Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. So, nung naglalakad ating Panginoon, nakita niya yung isang lalaki na bulag. Ito'y bulag since na siya pinanganak. So, wala siyang, ibig sabihin, pag bulag, wala talagang makita. Madilim ang kanyang mundo. Wala siyang makita, madilim. So, verse 2. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind? Ito yung tanong ng kanyang, ng kanyang mga lingkod, mga disciple. Sabi niya gano'n, Panginoon, sino po ang may pagkakasala sa dahil ito'y nagkasak sa ganitong kanyang kalagayan, sino po nagkasala? Yung siya o kanyang mga magulang? Actually, if you see this question, it's theological question. No? It's theological question. Tinanong siya ng ating ng disciple, ng ating Panginoon. So, totoo ba ang sakit o ang illness is nanggagaling po ba ito sa kasalanan? Ang pinagmulam daw po ito ng kasalanan. Well, if going to Genesis chapter, since death is not entered in this world until after Adam and Eve had sin. So therefore, kasi kung titignan nyo po sila, namumuhay po si Eva at Adan, kung titignan nyo po, sila'y walang saplot. Amen? So ibig sabihin, maganda ang klima noon, nung araw. Walang saplot, siguro naglalaro silang bahay-bayan. Walang saplot. Parang di ba? Kurutan pa yun. Walang saplot. So, mas maganda yung klima, maganda yung environment. Hindi sila sisipunin, hindi sila ubuhin. So, walang lamok, walang kaagad na lamok sa kanila kasi nga maganda nga yung environment. Ngunit, nung pumasok na, ito na yung kasalanan pumasok. Nung tinuksulan silang Diablo, nung sila nagkasala na, ito na, nagbago na yung environment. Kailangan nila magsuot ng saplot. So, well, sabi ng theologian, mga Bible scholars, so ang kasalanan daw ang sakit daw nagmula sa mga kasalanan. Pero sa akin naman, maybe, or hindi naman lahat kasi ng instances o situation pare-parehas O, di ba nga, yung mga magulang, halimbawa yung bata nagkasakit, nasa sinapupunan paglabas may AIDS na. Sino ba may kasalanan nun? Yung bata ba yung mga magulang? Of course, may mga magulang kasi may ginawa silang hindi maganda.
May ginawa silang kasalanan. Kaya nadamay yung baby, yung anak, nagkaroon ng AIDS. Meron naman instances na sa atin mismo nanggaling. Kasalanan natin sarili. Kaya tayo nagkasakit. Halimbawa, yung sobrang kain. Kain ng kain, di ba? Umaga, almusal. Pagdating ng alas 9, kain ulit. Pagdating ng alas 12, kain ulit. Pagdating ng alas 3, merienda ulit. Di ba? Pagdating kinahaponan, dinner naman. Medyo hindi makatulog. Oh, midnight snack. So, yun po yun, no? Kaya minsan, kasalanan din natin eh. Sobrang kain. Alam niyo na ba, siyempre, yung matakaw. Siyempre, alam niyo. Glutinous sin. Kasalanan po yun. So, minsan po talaga, yung sakit, sa atin po rin po talaga nagagaling. Kung sino yung mga pagkakasala. Ang Panginoon, pag may sakit yung isang tao at lumapit sa Kanya, na humingi ng kagalingan, hindi niya natatanungin, kasalanan kasi ng mga magulang mo, kaya ka nagkaganyan. Hindi na. Ang Panginoon is ready to answer kung ano man yung pinapanalangin natin sa Kanya. So, sabi ng ganon, but the works of God should be manifest in Him. So, ibig sabihin, yung sakit na meron tong taong ito, hindi kasi lahat ng sakit na dumapo sa atin is, ito'y para bigyan ka ng kasakitan. Minsan, ang sabi ng Panginoon, may purpose eh. Ang purpose ng pagkabulag ng taong to upang ma-reveal ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. So, ganun din po sa akin. Kaya minsan nakakasakit ka, huwag mo sisihin. Sino man dapat mo sisihin. Tanda mo kaya nangyari yan dahil may purpose ang God. May purpose ang God. Kaya nangyari yan. Sabi hanggang verse 4, I must work that works on Him that He sent me, while this day the night cometh when no man can work. Sabi niya, I must. For this statement, kung titignan po natin, this is not singular form. This is a plural form, yung I na sinasabi niya. Sabi niya, babasahin po na sa Tagalog, kailangan natin gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa atin. So, ibig sabihin, this I, hindi lang siya nag-isa. May kasama siyang gagawa. Ang kasama niya noon na siyang gumagawa, ating yung mga disciple. At ngayon, ang kasama ng ating Panginoon sa paggawa ng Diyos, walang iba ay tayo yun, sinasabi ng ating Panginoon sa umagang ito. So, amen? Amen. Amen. Sabi ng gano'n, what is word? Ano yung word na sinasabi ng ating Panginoon? Yes, I'm work here in this country. When sun goes up, I wake up early morning and go to the work. Right? Ganun naman tayo, di ba? Nagtatrabaho tayo rito. Pag gising natin sa umaga, pasok, trabaho. When the sun goes down, balik uli sa bahay. So, ganun ba yung word na sinasabi ng ating Panginoon? In John chapter 12, ang sabi ng ating Panginoon, katotohanan ng sinasabi sa inyo. Ang sumasampalataya sa akin, gagawin niya rin naman ang mga gawa ko. Ibig sabihin, ang sinasabi ng ating Panginoon ng words dito is yung gawa ng Panginoon Diyos. So sabi niya ganon, the night cometh when no one can work. Sabi niya, while it's day. Hanggat may araw pa eh. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, hanggat may araw pa. Ibig sabihin, hanggat may panahon pa tayo. Tayo'y gumawa. Kung ano yung naiisip na mabuting gawin, is gawin nyo na. Kasi hindi natin alam kung kailan pa tayo tatagal sa mundong ito. Wala po nakakaalam. Gawin na po natin yung alam nating mabuting gawa, nararapat na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung pinapagawa sa ng ating Panginoon, dalhin mo yung kapamilya mo, kasama mo sa bahay, family mo, dalhin mo sa ating Panginoon. Gawin mo na yun hanggat may panahon pa, hanggat may oras pa. Kasi darating ang time, kung gusto mong gawin yun, hindi mo na magagawa. Hindi natin masasabi ang panahon natin sa lupa. Kaya hanggat may oras, sinasabi ng ating Panginoon, gawin na natin. Tuloy kasama naman natin ang ating Panginoon. Hindi ka lang naman sa magagawa nun eh. Kasama natin ang ating Panginoon.
As long as I am in this world, I am the light of the world. Again, Jesus Christ say again, I am the light of the world. Alam niyo po, nung dating nandun pa ako sa old faith ko, of course, simba. Simbahan. Ganun lang. Kung tinatanong ko, meron ba ako natutunan sa sinasabi ng nagtuturo? Wala. Walang liwanag. Wala akong makita na liwanag doon sa tinuturo nung dati kong faith. So when I was born again, ito na. Nagkaroon na po ng liwanag. Ang lahat. Kasi noon hindi ko kilala ang ating Panginoon kung sino siya. Nung tinanggap po ang ating Panginoon, the Holy Spirit nag-manifest sa akin. Doon ko na nakilala. Nagkaroon na ako ng liwanag tungkol sa ating Panginoon. I am the light of the world. Actually, pag sinabi niya I am the light of the world, hindi lang naman sinasabi niya, palilinawin niya yung mata mo. Bibigyan niya liwanag lahat na nakikita mo. Even our mind. God's give us light in our mind. And also in our heart. So yung tatlong po na yun, ang bibigyan po natin diin sa umagang to. God's give us light in our eyes. God's give us light in our mind. God's gives us light in our heart. So yung tatlong po na yun. Verse 6. When he had spoken, he spat on the ground and made of spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. So ito po, medyo controversy ito. Kasi tuwing nakikita ko ating Panginoon, nababasa ko sa mga previous verse, kung paano siya nagpapagaling. May iba-ibang method ang ating Panginoon eh. Meron yung sasabihin niya lang. Hindi ba yung faith of the nobleman? Sinabi niya dun sa, ng ating Panginoon, dun sa nobleman na yun, magaling na yung anak mo. Sinabi niya lang, wala siyang ginawa. Nangyari, gumaling. Diba? Tapos, meron din naman siyang, sinabi niyang, yung babae, yung 12 taon na inaanak, nagdudugo, hinawakan nila ilayan niya, gumaling. Ang Panginoon may iba-iba kasing method eh. Kung kilala niyo si Naaman, kasi Naaman po, no, yung sinabi niya na, siya kasi mayroon siyang ketong eh. Yung sinabi ng ating Panginoon, lumublob ka dun sa Jordan River, na 7 beses. 7. Eh kung siya ating paglalangin ng ating Panginoon isang beses lang, lulubog, kaya eh. Pero 7 beses siya pinalubog. Pero noon, pagkalubog niya 7 beses, saka siya gumaling. So ang Panginoon may iba-ibang method. Ngayon, ang nangyari ng method niya is tangible method. Meron siyang ginagamit na tangible things para gumaling yung tao sa kagalingan. Ito na po, yung ginawa niyang putik. Alam niyo last time, siyempre, sabi nga, tangible. Nung tinawagan ako ni Brother Henry, sabi niya gano'n, bro, meron na kailangan ng tulong kasi yung tao may sakit. So, kailangan siya ipag-pray. Okay. Sakto, nabasa ko kasi yung sa Galatians na hindi mo nahanapin yung humingi ng tulong sa iyo. Kusang darating. So, ito na siguro yun. Tinawagan ako eh. Ni Brother Henry na meron na kailangan ng taong tulong eh. Na may sakit sa dito. So, pinuntahan namin ni Brother Carlos sa Bardubay siya. So, sabi ko, ay friend, ano ba dapat kong dalhin or isang tangible things o isang... Then, I go to the pharmacy. Naghahanap ako ng langis. Siguro to langis pwede na to. Then, nakabili ako ng langis. And that, yung langis na yan, pinag-pray ko, Lord, gamitin mo nawa itong langis nito para sa kagalingan ng tao. So, yun nga. So, yung tao, pinag-pray namin, pinunasan ko ng langis. At that time pala kasi, meron siyang appointment na sa doktor. So, dinala namin siya sa doktor. After ko siya pinag-pray, pinunas ko yung langis sa kanya. After namin siya, tapos, sabi ng doktor, titignan namin ulit. Kasi yung unang findings kasi, mataas daw yung ano niya, yung alat sa katawan. Kasi ganun pala yun. Pag yung may alat ka sa kidney stone or what, nananakit yung mga ganito mo.
Oh, gradually. Yun, nananakit. So, unang findings yun. Okay, pumunta kami, sinama namin. Tapos, last time uli na tinawagan ako, bro, kamusta na yung sakit mo? Tines nila, iba na naman. Iba na naman daw. Sakit, sa ganito na naman. So, ikatlong tawag ko, chinek ko uli. Kamusta na yung findings mo, yung sakit mo? Sabi, wala silang makita eh. Wala raw silang makita kung ano yung sakit. Tapos sinabi niya sa akin, ito nga, binigyan niya ako sa aking gamot, oh. Kung ano yung positive na pwedeng pinanggalingan ng sakit niya, ibinigay yung lahat ng gamot. Ibig sabihin, wala makitang sakit. At wala nang makitang sakit. Talaga. Yun ang totoo nun. Kaya yung tao, yung totoo sabi ko, ginawa ang trial and error ng mga doktor, gamot. Yung alam nila yung positive na pwedeng panggalingan ng sakit mo. Praise the Lord kasi, yung sakit, na nasa kanya nung una, gumaling na yun eh. Kasi wala nang makita. Nagko-continuous lang siya sa pag-inom ng gamot. Wala nang nakita. Wala nang findings. And 7, he said unto him, Go wash full Siloam, which by interpretation sent. He went his way, therefore washed and came seeing. Look, tignan natin po ito. Pinagaling siya natin Panginoon, niligyan yung mata niya ng clay. Tapos sinabi sa kanya, pumunta ka ron, maghugas ka. So, ibig sabihin, yung faith dapat sinahaluan ng practice. Dapat, yung pananampalataya po natin, may kasamang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Hindi lamang po pinagaling ka na, okay na. Kasi kung may instruction ng ating Panginoon sa'yo about your faith, kung inutusan ka ng ating Panginoon, sumunod ka. Practice faith about obedience. Kasi nandun yung pag-practice ng faith mo eh. Pagsunod mo sa Kanya. So yung taong to, sumunod siya. Tayo po ba, paano ba natin i-practice ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Of course, dapat po yung tayo sumunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang pinag-uutos. Kung ano man ang Kanyang pinag-uutos, kung saan siya mag-please, gawin po natin yun. Practice faith by obedience. So kasama po yun, word of God sa buhay natin. Number 8. The neighbors therefore they which before had seen that he was blind, said, Is not this he had sat and begged? Some said, This he. Others said, He's like him. But he said, I am he. Sabi niya ganon. Ganon po talaga ang ating Panginoon. Pag ating Panginoon is, meron siyang ginawa sa atin na mabuting bagay, may binago siya sa atin. Yung dating nakapaligid siyang tao, halos hindi ka na makilala. Ibig sabihin, may transformation sa buhay mo. Pag pinagaling na po tayo ng ating Panginoon, ibig sabihin may pagbabago na sa buhay natin. So, ganun po yun. The words of God for us, there is transformation. Ano po sabi sa 2 Corinthians? Sabi niya ganun. Ang na kay Kristo ay bago na nilang. Wala na yung dati. Diba? So, yun po yun. Itong taong to, halos hindi siya nakilala. Hindi naman sinabing hindi siya kilala, ng dati niya kakilala. Halos hindi siya makilala kasi nga may pagbabago sa buhay niya. Speaking of transformation, even me, nasubuhan ko na yan. Alam mo, yung mga bisyo, pag-inom ng alak, pag-ninigarilyo, dating daan ko yan eh. Ano po ba yun? Dating pamaraan ko yan. Nung nakilala ko ng ating Panginoon, eto na, binago na nga ako ng Panginoon. Binago yun ako. At yung mga dati kong kakilala, yung mga classmate ko sa inuman, Aris hindi na ako makilala. Sabi sa akin, Aris, ikaw na ba yan? Hindi na nakilala, Aris hindi na nakilala. Aris, ikaw na ba yan? Eto na ako.
nagkaroon ng transformation. Kaya ang Panginoon, pag tayo pinatawad, pinagaling na sa ating mga kasalanan ng ating Panginoon, magkakaroon po ng transformation na sa buhay natin. Amen. Amen? Amen. Verse 10, Therefore said unto him, How thy eyes open? And answered said, A man that is called Jesus made clay, and anoint mine eye, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash, and I went and washed, and I received my sight. Yes po, works of God reveal us. Ito po sinasabi, nagkakaroon tayo ng patotoo sa buhay natin. Katulad ng taong to, no? Nung binago siya nung ating Panginoon, na binalik yung kanyang paningin, yung kanyang mata, nakakita siya, eto na, nagbibigay na siya ng patotoo. Amen? Ganun po rin po dapat tayo. Pag tayo binago ng ating Panginoon, dapat nagkakaroon tayong patotoo sa ating buhay. Patotohanan mo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Katulad ng taong to, hindi siya nahiya. Hindi siya nahiyang sabihin kung paano yung ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Kung paano siya pinagaling sa kanyang kapansanan. Siya dating bulag at ngayon nakakita na. At hindi siya nahiya kung paanong paraan ang ginawa ng Panginoon sa kanya para siya makakita. Siya ay nagpatotoo. Ang patotoo, ang testimony is parts God's works on us. Yung pagiging patotoo, yung pagpapatotoo, yung testimony natin. 12. At sinabi niya sa kanya, nasaan? Naroon siya. Sinabi niya, hindi ko alam. Totoo naman kasi nung after na naghugas siya, hindi niya na rin nakita ang ating Panginoon. So umalis na rin. So totoo naman sinabi niya, hindi niya nakita. They brought to the Pharisees him that aforetime was blind. Sabi niya. And it was Sabbath day when Jesus made clay and opened his eyes. Then again, Pharisees also asked him how he had received the sight. He unto them, he put clay upon in mine eyes, and I was, and do I see. So ito na po yung nangyari. Dinala na siya ng mga tao dun sa mga Pariseo. Tayo po, sinasabi ko kanina, God give us light in our mind. Ito na, dumating na yung trial sa buhay niya. Of course, mga Pharisee, kasama niya, mga judge to . Of course, nung dinala na siya doon sa hukom, ito na yung trial. Nakakita na ba kayo yung tao nasa harap ng hukuman na nandun na yung trial? Ano ang pakiramdam ng tao? Siyempre, takot na takot. Hindahan po natin. God give us light in our mind. Ito na yung tao. Dinala na siya. Tinanong siya, anong ginawa siya ng ating Panginoon? Pinagaling niya. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Hindi siya natakot. Kapatid, trial, testing, trouble. Pag dumating po sa atin yan, anong unang yung inaatake? Yung kaisipan natin. Amen? Amen. Yung kaisipan natin, una niyang inaatake. Pag nandun ka sa harap ng husgado, eto na, tinitwist na yung utak mo. Hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Takot na takot ka na. Pero ang taong to, hindi natakot. Nagsabi siya ng katotohanan kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Handaan po natin yan. Pag po tayo, inaatake na ng trial testing sa buhay natin, huwag po natin isipin. Kasi yan, negative circumstances na sa atin yan . Huwag ka na mag-isip ng negative sa isipan mo. Ang isipin mo na lang, yung ginawa ng Diyos sa buhay mo.
Yung mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo at yung mga mabubuting bagay na gagawin niya sa buhay mo. Amen. Etong taong to, wala na siyang inisip. Ang sinabi niya, yung kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. So, ganoon din po dapat tayo. Trial and testing trouble sa buhay natin. Talagang atakin tayo niyan. Unang-una sa isipan natin. Ano ba ako? Therefore, some Pharisees, this man is not of God. Sabi niya ganon. Ng mga Pariseo, itong taong to hindi sa Diyos. Because he keep it not Sabbath day. Others say, how can man that sinner do much miracle? And there was division among them. And again, what say thou of him? That he had opened thine eyes. He said, he is prophet. Ito na. Ang Panginoon nga, binibigyan tayo ng kaliwanagan sa ating isipan. Unti-unti niya nang naliliwanagan kung sino yung tao ng pagaling sa Kanya. Una, sabi, tao. Si Jesus Christ, tao. Ngayon, sinasabi niya, prophet. So, unti-unti na po yun. But the Jew did not believe concerning him that he had been blind and received his sight until they called parents of him that had received his sight. And they asked him, ito na po, dinala na po siya sa kanyang mga magulang. And they asked him, saying, this is your son? And he said, was born blind. How that this now see? His parents answered them and said, we know that is our son, and that he was born blind. But by what means he now is it? He know not, or he had opened his eyes. We know not. He is of age as him, he shall speak of him. Again, hindi, ang ginawa na lang po sa kanya, tatanungin na po uli siya kasi hindi alam ng mga magulang kung paano siya na bumalik sa kanyang paningin. Kasi ang totoo nun, ito totoo, this word spake his parents because they feared the Jew, for the Jew had agreed already that if any man did confess that he was Christ, he should put out of synagogue. Kasi, yung mga magulang ng taong to, natatakot sila doon sa mga Pharisee. Kasi, pag sinabi nila na ang nagpagaling dyan, sa anak ko, ating Panginoong sa Kristo, ang gagawin ng mga Pharisee, they are make excommunicate. Ibig sabihin, ika-cast out sila doon sa sinagoga. Kaya sinabi nila, tanungin niyo na lang yung anak ko kasi nga, nasa gustong gulang na siya eh. Bakit hindi niyo siyang tanungin? Therefore, his parents, he is aged as him. Then called they the man that he was blind and said unto them, give God praise. We know that this man is sinner. Sabi po sa kanya, ibigay mo yung paluwalhatian sa Diyos. Sabi ng mga Pariseo sa kanya. Dahil alam namin yung taong yan ay makasalanan. He answered them, I have told already, ye did not hear, wherefore you hear again. Will ye also be his disciple? Sabi niya ganun. Muli, sasabihin ko na nung sa inyo, gusto niyo po ba talaga kayong maging disciple din niya? Etong taong to, yung bulag, inaamin niya na he is disciple sa pagkakataong to. Naliliwanagan na siya, unti-unti. Pinaliliwanag na sa kanyang kaisipan na siya ay magiging disciple ng ating Panginoon. Then they reviled him and said to his disciple, But we are Moses' disciple. We know that God spake Moses. As of this fellow, we know that from where hence he is. The man answered and said unto them, why is marvelous things that ye know that from whence he is? And he had opened mine's eyes. Ito kasi nakakakilas-gilalas dito eh. Binuksan yung kanyang mga mata, pero hindi alam kung saan galing. Kung sino ang ating Panginoon.
Saan ba ako? 31. Verse 31. Now we know that God heareth sinner. Now we know that God heareth not sinner, but if any man be a worshipper of God, that he doeth his will, him he heard. Tama po ang sabi ng itong lalaking ito. Ang Panginoon po, hindi niyo po dinidinig ang panalangin ng mga makasalanan. Pero meron siyang isang dinidinig ng panalangin ng isang makasalanan. God save me. Amen? Wala siyang ibang dinidinig ng panalangin ng makasalanan na tao. Isa lang, Diyos, iligtas mo ako. Ang sabi ng ganon, but any man be worshipper of God and do it His will, him He healed. Kung sino man po yung sumasamba sa ating Panginoon ay dinidinig yung kanya mga panalangin. Amen? Amen. So tignan po natin. Kanina, from man, sinabi niya sa Panginoon, tao. Ngayon, prophet. Ngayon, ano nangyayari sa kanya unti-unti? Nagsasalita na siya. Nangangaral na siya ng salita ng Diyos. So, ganun po yun. Parts of the good works, God's work on us, yung pangangaral Amen. ng salita ng Diyos. Amen. Part po natin yan. So, nakikita na po rito, unti-unti na po yun. They answered and said unto him, Thou wast together born in sin, and thou teach us, and they cast him out. So, eto na po yun. Nangaral siya, sinabi niya sa kanila, sabi ng gano'n, ang makasalanan ay hindi dinidinig ang kanilang mga panalangin. Ngunit, ang mananamba ay dinidinig ng ating Panginoon. Eto na nangyari. Sila nasisagot at sa kanya sinabi, pinanganak ka ng lubos ng makasalanan, at ikaw baga nagtuturo sa amin, at siya pinalayas. Alam mo na, tinuturuan niya kung sino? Yung mga Pharisee, teachers of the law. Tignan niyo po yung nangyari sa kanya. Dating bulag na nakakita, ngayon nangangaral na. Kung sino pa ang Ngayon nga, kinaas out na siya, excommunicate, inalis sa sinagoga. He answered said, Who is Lord that I might believe? Ito na. Hinahanap na siya. Jesus heard that they had cast him out, and when he found him, he said unto him, Thou believe on the Son of God. Ito na po. Binibigay na sa kanya yung kaliwanagan sa kanyang puso. So, tatlo po kong bagay. Ang Lord, binigyan po tayo ng kaliwanagan sa ating mga mata, sa puso, sa isipan. Ngayon, ito na po. Sa puso na po. Dun sa tao. Sa dating bulag. Yung liwanag na binigay sa kanyang isipan, ngayon, sa puso na. Yan po natin, ha. He answered, said, Who is the Lord that I might believe him? Ito ang sinagot ng ating Panginoon. And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and he is that taketh with thee. And he said, Lord, I believe that I believe, and he worshiped him. Eto na po, naniwala na po siya. Kasi nga, hindi po makukumpleto. Hindi kasi kailangan kumpletohin ng ating Panginoon yung paniniwala mo. From man to prophet, ngayon, we believe, become a son of God. Amen. Yung kaligtasan, pag maniwala ka sa Jesus ay anak lang ng tao, wala po yung kaligtasan sa iyo. Maniwala ka sa Jesus ay propeta lang, walang kaligtasan sa iyo. Yes, son, man, dahil dumating siya sa lupa, nag-anyong tao. Yes, prophet, kasi ginagawa niya yung mga ginagawa ng mga propeta, sila Isaiah, nagagawa niya rin yun. Kaya sinabi ng prophet. Pero hindi po yun magdadala sa iyo sa internal ng kaligtasan.
But if you confess in your mouth, Jesus is the Son of God, kapatid, kaligtasan tatamuhin mo. Ito na po, kailangan na pong kumpletuhin ng ating Panginoon. Yung words of God reveal on us, kailangan yan po yung kumpletuhin. Ito na. The Lord and Jesus, 39. And Jesus said, for judgment I am come to this world, that they which see not might be see, and that they which see might be blind. Kapatid, ang Panginoon pumunta rito para sa may mga sakit. Amen? Hindi po siya pumunta rito para sa walang mga sakit. Pumunta siya rito para yung hindi nakakita ay makakita. At para yung nakakita ay hindi makakita. Ang sinasabi din ng Panginoon yung spiritual, blind. Ang sabi sa Matthew, according to the Matthew, mas maganda po na nabulag ka na physical, huwag ka lang mabulag ng spiritual. Dahil po tayo bulag sa spiritual, ano po mangyayari sa tao? Kamatayan ang naghihintay sa kanya, dun sa impyerno. Pumunta ang ating Panginoon dito upang yung mga taong bulag ay makakita. Yung mga taong nakakita ay maging bulag. Si Paul, nakakita yan physically. Pero si Paul, bulag po yan spiritually. Binulag siya ng ating Panginoon physically upang makakita siya spiritually. Si Paul na dating Saul. Amen? Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang to. To God be the glory.